human resource for me is being patient, person with empathy. So, kailangan mahaba yung pasensya. Kailangan nakikinig ka sa mga tao, alam mo mga problema ng tao. Dapat nakikisalan mo ka sa mga tao. Hindi forget HR head ka, ito yung mataas. Siyempre, para makuha mo yung simpansya ng mga tao. So, kailangan tumibel sa kanila. Okay, na hindi naman ibig sabihin na pwede ka nilang tapang. Ibig sabihin ko, lulugar ka rin sa katanungan nila. Kung paano kung yung nandoon. Alam mo, nagpalabas ka ng isang policy, ng isang guidelines. Ilugar mo yung sarili mo doon sa policy. Makatarungan ba siya? So, ganun. Kailangan lagi ang HR, kailangan may puso para sa empleyado, hindi lang para sa kumpanya. Best practices. Halimbawa, uniform permit. So, yun yung mga practices. Kung guidelines, nakabase naman yun sa mandated na binagawa ng Civil Service Commission. So, syempre, on time, lagi. Diba? So, lagi, syempre. Lalo na, pag HR, ito yung papatupad, dapat walang late. So, kami, kahit sa mga staff ko, ayoko na may nalilate. Kasi kami ang role model. Kailangan, kung ano yung mga pinapatupad ng human resource, ikaw yung gumagawa. Diba? Sabi namin, ayaw namin absenteeism. Tapos pagdating mo sa HR, lahat ng empleyado, lahat absent. So, hindi mo pwede. Diba? So, kami yung una dapat na sumusunod sa mga patapan. Pag sabi mo, mag-wear ng uniform, mag-wear ng uniform. So, mag-wear ng ID, mag-wear ng ID. So, kung may alam hindi susunod, doon tayo magkakaproblema with the employee. So, pag sinabi natin ito ang uniform natin, dapat ganito yung uniform natin. So, kung hindi, makatanggap kayo ng memo sa amin, sa HR. At yun ay mapapile sa inyong tukuan record. So, kung mas maraming memo, yun yung mga magiging palatandaan na pag may promotion, so baka yun yung magiging hindi ka nga nasunod, ba't ka namin po-promote? Diba? Hindi ka nga nasunod, ikaw nga isang pasaway. Ba't kailangan mo yung promotion? At isa pa, pwede yung grounds for expulsion. Diba? Like, halimbawa, ang plug ceremony is every Monday. So, halimbawa, hindi ka nagpa-plug. So, pwede ka rin magkaroon ng memo. Maraming guidelines. At siguro, yung practices namin is sumunod sa guidelines na sineset ng Civil Service Commission. And then, ano po ba? Kami, so, magpa-training namin. May mga different training kami sa mga empleyado. Then, we will call the attention na kikita nyo naman bago kayo pumasok sa mga opisina, may mga suggestion box. Diba? So, kung may magsusunod yan, kung anong nakalagay dun sa memo, or kung anong nakalagay sa suggestion, kung anong nakalagay na yun. Yung kung nasa window 2, lagi po nakasimango. So, kami na bahala doon sa human resource management, kakatawag namin doon. So, tatanong namin, ano ba yung problema? Baka may problema sa bagay? Diba? So, kung makakailang ulit, natawagin namin sa department head, baka nung pwedeng ilipat muna siya, huwag na siya mag-frontliner muna dun sa kasi maganda na lagi na kasi mangon. Nakailang beses natin sabihan, hindi pa rin sumusunod. So, baka pwede na, hindi mo sabi, tatanggalin na yan. Diba? So, sa government, pwede sa private, pwede na yan. Tanggalin yan, bagsak sa evaluation, tanggalin. So, sa government, may due process. Pwede ilipat natin ng ibang position. Halimbawa, dun sa likod, siya yung bibigay ng mga, magbibilang na ng mga resibong natanggap na. So, hindi na lang siya mag-focus. So, may iwasan natin may mag-record. Ang puso ng isang kumpanya, lagi nasa empleyado. Diba? So, mag-hire ka ba ng tamad? Diba? Hindi. Mag-hire ka ba ng sabihin natin na pala-absent. So, kaya ang isang success ng isang kumpanya is hindi si AI, hindi si computer, kundi yung mga taong nagtatrabaho.
Kaya kung magaganda ang trabaho ng mga empleyado, ng human resource management, at lahat ng mga taon sa isang kumpanya, magiging effective. So, yun yung ano natin. So, talagang kailangan ang i-hire nila, may puso sa trabaho, may puso sa trabaho, at may puso sa kapwa empleyado. Sunod naman po ay, how did you handle the employee po? In what way? In what way natin ba? Yung kung halimbawa po mga Kung ano na complaints po ganun. okay. So, we handle the employees about mga complaints and kung paano natin siya i-handle is democratic pa rin. Democratic pa rin ang handle natin and we will follow the guidelines. So meron tayong mga guidelines for reklamo. So we have mga ethics committee. So may mga ethics committee tayo, may mga member, may mga processes. So halimbawa, you need to letter muna dun sa halimbawa, siya ang nireklamo. So may complaint siya. So hindi siya ng complaint sa akin. Then, yung complaint niya, inilay namin sa kinocomplain. Then, kakausapin namin si kinocomplain. Then, pag okay na, pag harapin namin si complainant at saka kinocomplain. So, isi-settle yung dispute. Kung kapwa sila empleyado or kliyente yung siya. So, isi-settle. Papakinggan po pareho panig, hindi yung pag nag-complain ko, hindi, ikaw pala na matari ka, hindi. So, you need to hear the both side of the story. Pareho mo pa, baka mamaya naman, iba yung sumbong sa sinusumbong. So, you need to balance it sa lahat. Kailangan pakinggan mo muna po parties. After magpakinggan, saka mag-decide ang committee kung anong sanction or kung magkakaayos pa sila. So, paano namin narinig? So, we have individual performance evaluation. So, merong kada 6 months, merong IPCR ang mga empleyado. So, dun sa IPCR nila, dun nakalaman lahat ng mga gagawin ng mga empleyado. So, may score siya. So, kung bagsak siya doon, so, halimbawa, ikaw yung aking subordinate. So, may IPCR ka. So, halimbawa, dapat nagagawa mo si DTR mo ng nasa oras. So, score mo 5, 4, 3, 2, 1. So, gano'n. So, kasama doon yung training. So, nandun sa training, dapat makapag-train ka ng isang beses, kahit isang beses, isang taon. So, kung wala kang training, so babagsak ka sa iyong record, sa iyong score. So, kaya namin na-mention na lahat ng empleyado sila kapag-train kasi nga, babagsak sila sa kanila IPCR. At kung bagsak ka sa iyong IPCR, wala kang bonus. So, yung bonuses ng mga taga-gobyerno, nakadepende kung sa score nila sa individual performance review natin. Kaya ano natin, bantay natin, even sa mga mistake ng mga ibawa. Miss, so, Carmela? Emela. Miss Emela, drop a letter na about them. So, nakapakita mo sa akin, ako mo sa akin. So, may mali. So, bounce yung score mo. So, dapat ikaw ay mayroon kang 3 mistake lang sa loob ng 6 months. So, halimbawa, ikaw hindi nagpasa ng TTR 3 beses na on time. So, bawas mo sa iyo. Kaya, namamonitor namin lahat per office kasi meron tayong tinatawag na individual performance. So, yun yung sa mandated namin tinututunan. So, kung below performance rate ka, wala kang bonus. So, hindi naman napayag si
pinipersonal ka naman ng head mo. Di ba? So, tatanungin naman namin sa head, bakit siya bagsak? So, lalo ako may complaint. Sir, nagagawa ko naman lahat, bagsakan talaga. So, tatanungin namin, bakit bagsak? Okay. Kung bagsak siya, anong ginawa ng department head para next time, hindi na siya bagsak. Ano yung mga tinuturo niya sa empleyado niya or ano yung mga dapat na ginagawa ng empleyado, may coaching bang naganap. So gano'n, hindi yung basta bagsak lang siya. So dapat nakalagay kung bakit ka bagsak. So yun yung check and balance namin sa lahat ng empleyado. Kaya pag may bumagsak, papatawag namin si department head. Anong nangyari? Ba't hindi niya natututunan? May mga minimal challenges like may mga matitigas ang ulo na empleyado. Number one naman yun. Lahat naman sa kumpanya, yung mga pasaway. So lang we need to talk to the empleyado. Then we can give an advice. Baka naman kasi may problema kaya matigas ang ulo. We will handle it with diplomatic. Pero kung talagang hindi na, so bye-bye na. Tama. Pero din, may mga challenges ko na kahit mga personal problem, hindi lalapit sa siguro ng empleyado ang HR pang maalala mo kayang pagbuhay na. So, mga personal, so inaano naman na. Yung mga challenges, siguro, minimal na yung mga late mag-submit ng DTR, may nakakaaway ng mga kliyente, may reklamo ng kliyente. So, yun lang naman yung mga so far ang naging problem. Simple tip, dapat yung mental health is hindi nababa. Subukan yung dagdagan ng pasensya. Kasi sa HR, marami kang makakaaway. Magtingin sa'yo, terror. Parang kang principal. Diba? And number 2, kailangan mo karoon ng empathy. So, yun yung mga important na dapat mo tatandaan bago ka pumasok ng HR. Kasi siyempre, hindi kayo pwedeng basta magalit. Kayo nga HR eh. Kayo dapat ang role model. Diba? Kahit pikang-pika ka na, gusto mo lang compassionate ka pa rin kahit asar-nasar ka. Diba? So, yun nga, sa social media, yun siguro nababasa yung mga social media, reklamo sa munisipyo, hindi kami basta pwede sumagot. Kasi ang daming basher. So, siguro kung may mga negative comment, we will focus na lang na pagandahin yung napapansin nila. Pero yun yung ano sa inyo, huwag papataw sa social media.